Mga kumakalat na issue. Ngayon daw mga fallen angels na yan. Yung isa, iwalag sa Iglesia ni Cristo. Lalaya na daw. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. May mga pinagpapakalat ng maling impormasyon. Mula noong magsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo, yung National Rally for Peace, ang daming bumangon na mga kritiko. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid. Kumusta na po kayo lahat? Unang-una po, nais ko pong magpasalamat dahil nakuha na natin yung 10K subscriber sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Hindi ko kayo maisa-isa na pasalamatan dahil may mga nagko-comment na nasa ibang bansa dito sa ating channel. Hangat ko po ang inyong kalusugan at laging nasa masiglang paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat din po sa mga ministro na nandito sa lokal na kinatatalaan ko dahil nagulat po ako. Yung isa po si Katom at ang kanyang pamilya, bagamat hindi siya ang may hawak sa lokal ng Kiling, dito po siya nakatira at ang kanyang pamilya. Siguro yung sinasakop niyang lokal ay walang pastoral. Nagulat po ako dahil minsan isang araw magkasama po sila ng destinado, si Kagabi, yung destinado po ng Kilim. Dito po sa Leyte yan. Nabanggit po nila na malaki na daw yung aking subscriber. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong panonood sa ating munting channel. Shout out po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta na po kayo lahat? Tuloy na po natin ang ating video. Alam po ninyo, mula noong magsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo, yung National Rally for Peace, ang daming bumangon na mga kritiko. Hindi na sila tumigil. Bumangon na ang iba't ibang problema. Pumasok yung mga maling isipan ng mga tao. At ang ginawa po ng pamamahala, inalis, tiniwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Anong dahilan? Gumamit po sila ng social media, tumakbo sila sa social media, nagsumbong doon kung ano-ano ang pinaparatang sa pamamahala. Noong 2014 yun, 2014. Dahil ang gusto ng isa, siya ang mamahala. Hindi naman po pwede. Anong dahilan? Wala sa kanya yung mga katangian ng magiging isang leader. Mayroong video na nagpapatotoo na yung taong yun, yung kapatid niya, ay nasa paglabag sa doktrina. Kaya siniraan nila ang pamamahala. Rebellion. Hindi sila nagpasakop. Kaya ano ang pasya? Wala. Ngayon may kumakalat na mga issue. May mga kumakalat na issue. Ngayon daw mga fallen angels na yan. Yung isa, iwalag sa Iglesia ni Cristo. Lalaya na daw. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. May mga pinagpapakalat ng maling impormasyon patungkol dyan. Kasabay ng paninira nila sa mga rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo. Palibhasa wala sa kanila yung totoong pag-unawa, totoong aral. Lagi nilang sinisiraan yung ginagawang pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sinisiraan nila ang pamamahala. May mga nagko-comment din, sinasabi dyan na ginagamit ko daw
ang Iglesia ni Cristo para pagkakitaan. Lilinawin ko po ang intensyon ko po dito para ihayag yung katotohanan patungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang akong nagsasalita sa social media. Maraming mga kapatid, halos lahat na ng mga kapatid, kadiwa, binhi, buklod, nagsasalita sa social media patungkol sa Iglesia ni Cristo. Dati hindi po ganito ang aking mga video. Subalit nung bumangon yung mga taong mapanghusga na grabe na ang paninira sa pamamahala, grabe ang pagyura sa karapatan ng Iglesia ni Cristo, nagpasya po ako na gawin ng ganito ang aking mga video, ipaglaban ang aking pagka-Iglesia ni Cristo. Sa maniwala kayo o hindi, wala akong ibang paraan para makapag-akay, makapag-mission, mapagsabihan yung mga kapatid na may mahina ang loob, sapagkat ako po ay construction mula noong 1993 hanggang ngayon. Nasa construction po ako, kasama sa mga nagsasaayos ng mga gusaling sambahan at iba't ibang mihoras sa loob ng Iglesia ni Cristo. Halos napuntaan ko na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Bagamat hindi lahat ng lugar napuntahan ko, pero nadistino ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngayon, nandito ako sa Leyte. At mula noon, binata pa ako noon, dito na ako nagtrabaho, binuhos ko na yung aking buhay para gugulin, para makatulong sa pagsasaayos ng mga iba't ibang mihora sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya wala po akong ibang paraan kundi ito upang makapag-misyon, maibahagi sa mga hindi ka pananampalataya ang Iglesia ni Cristo. Anong dahilan? Bakit inuusig ito? Anong dahilan? Bakit ito lamang ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo pagdating ng araw ng panghukom? Pero bago tayo magpatuloy, mayroon po akong gagawan ng reaksyon. Kilala po ninyo yan. Si kapatid na tinig ng karunungan. Malaki na po yung kanyang followers sa YouTube at sa Facebook. Kaugnay po nito doon sa isang fallen angels na tiwalag na may nagsasabi nalalaya na daw siya. Para sa akin, imposibleng mangyari yun. Napakabigat po ng kanyang kaso. Nakulong siya noong 2017 ba yun? Na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung may piyansa ba yun o ano. Ito po, panoorin po ninyo. Ilalagay ko sa screen. Meron tayong nasagap na info mga kababayan na meron daw pong palalayain na isang tiwalag sa iglesia. Yun, tiwalag. Katulad nung sinabi ko, tiwalag. Kasama sa mga fallen angels. Lumaban sa pamamahala. Sabi, may palalayain. Siya ni Cristo. Take note po tiwalag sa iglesia ni Cristo. At kabilang po siya doon sa tinatawag na mga fallen angel. Sila po yung mga grupo ng mga tiwalag na ang nais po ay pabagsakin ng iglesia ni Cristo. Naalala ko lang. Sinasabi nila noon, may korupsyon patungkol sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Nasaan yung binabanggit ninyong korupsyon? Napakaraming ari-arian ng Iglesia ni Cristo ang nabibili ngayon. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lamang sa kinalalagyan kong lokal ngayon, kasalukuyang inaayos yung gusaling sambahan. At natapos na yung 4 na unit na titirhan ng mga magiging mga ministro. Kaya walang katotohanan yung binabanggit ninyong korupsyon sa Iglesia ni Cristo.
transparent. Nakikita yung lahat kung saan nagagamit yung abuloy. Mga kababayan, mga kapatid, no, nung 2014 po, yun po kasi yung taon na nabautismuhan ako sa INC sapagkat ako po ay convert. Nung panahon po na yon, 2014, yan yung mga panahon na talagang gumagawa na ng kaparaanan itong mga fallen angel para pabagsakin, sirain, wasakin ang iglesia ni Kristo. Dahil ang gusto po nung isang fallen angel na siyang palalayain din po, no? Ang gusto niya, siya po yung mamuno, siya po yung mamahala sa iglesia ni Kristo. Sakin po kasi sa kapangyarihan at sa salapian. Kaya lahat ng fake news, gawa-gawang kwento, Gusto niya siya ang mamuno. Siyang mamuno sa iglesia ni Kristo. Mayroong masamang balak, maitim ang budhi. May mga paglabag nga siyang ginagawa sa doktrina Tapos siya ang mamumuno. Ngayon, nandoon sa kulungan, nagdurusa, kasama ng ibang mga fallen angels. Ay nako, mga kapatid, huwag po ninyong paniniwalaan yung mga kumakalat sa social media na kahit pa magsama-sama sila, halimbawa makalaya yung mga yan, mananatili tayong iglesia ni Kristo sa panig tayo ng pamamahala. Doon natin ibuhos ang ating panahon, ang ating isipan kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Dahil sila ang leader na inilagay para pangunahan ang iglesia ni Kristo. Tama yung mga pagsamba. Huwag maniniwala sa mga nababasa sa social media patungkol sa paninira nila sa iglesia ni Kristo. Kilala niyo yan? Siyang nagpakalat ng video na lalabas na daw. Angel Manalo. May mga nag-comment, anak daw yan ni KRD. Anak ni KRD yan. Dapat daw na igalang. Ano dapat igalang? Bakit dapat igalang yan? Iginalang ba niya ang iglesia ni Kristo? Ang sabi sa Biblia, pag natiwalag, huwag kakausapin, huwag papayuhan. Tapos makikisimpatya ka sa mga ganyang mga tao. Huwag po ninyong gagawin. Ni kakausapin, ni palalakasin ang kanyang loob, bawal. Yung mga nakisimpatya sa kanila, inalis, tiniwalag. Yung vlogger na yan, bayaran yan. Sinisiraan niya ang rally, sinisiraan niya ang pamamahala, sinisiraan niya ang doktrina, minumura niya. Bagamat yan ay nasa ibang bansa, pero akala siguro niyan ay walang iglesia ni Kristo sa kinalalagyan niya, nagkakamali siya. Yung mga ganyang mga tao, may mga nasampulan na mga trolls. Yung gobyerno na ang bahala sa kanila. Inuulit ko po, manatili tayong matatag na iglesia ni Kristo. Sa panig tayo ng pamamahala, sapagkat ang pamamahala, sila ang may karapatan na tayo ay pamunuan. Lagi nila tayong pinapayuhan, wala silang nilalabag na anumang doktrina. Kung ano yung turo noon ng sugo na isinalin kay KRD at isinalin din ng KRD kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Yun pa rin ang aral ng iglesia ni Kristo hanggang ngayon. Kaya ang mabuti po natin gawin, mga kapatid, mga kababayan, yung mga ganyang klaseng mga tao, mga bayarang mga vlogger na naninira sa iglesia ni Kristo, kung sino-sino ang ginagamit para isiksik sa isipan ng bawat isa sa atin na yung leader natin ay mali daw. Sila ang mali. Ano ba ang nalalaman mo tungkol sa mga nagaganap noong panahon na iyon
noong 2014. Naroon ka ba? Ikaw bayarang vlogger. Ganun mo na lamang ipagtanggol yung Angel Manalo na yan. Sila na nga itong nagkasala. Kaya nga sila na priso eh. Tapos sasabihin mo, ginawan siya na kung ano-anong mga kasalanan. Maling-mali ka. Maling-mali yung mga pinagsasabi mo. Ikaw na bayarang vlogger. Wala ka sa katuwiran. Wala kang karapatan na pangunahan ang leader, ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga yan, fallen angels na yan, wala silang pinagkaiba sa panahon ni Moises. Noong panahon ni Moises, may mga bumangon din na suliranin na ganyan. Nagkaroon din ng mga taong lumaban sa pamumuno ni Moises. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Subalit, ano ang nangyari sa mga taong iyon? Napahamak sila. Yung mga nangusig kay Moises, yung mga kumampi sa mga taong iyon, yung kanilang mga sambahayan, nilamon ng lupa. Sa panahon na Iglesia ni Cristo ngayon, may mga umuusig din sa leader. Subalit, hindi sila nagtatagumpay. Kahit ano ang gawin nila, kahit magsama-sama kayong mga bayarang mga vlogger, hindi kayo magtatagumpay.